Okay, game. Ito na. Patay. This is MacArthur. I'm back. Nandito tayo ngayon sa North Luzon 1,300! In this video, sasali tayo sa isang ODAC cycling event where we need to cover 1,300 kilometers within 108 hours or 4.5 days. Tatahakin natin ang western side ng North Luzon mula La Union, Ilocos Sur, Mountain Province, Ilocos Norte hanggang sa pinakadulong northeast ng Cagayan. Pero bago natin marating yon, kailangan muna nating malampasan ang pinakamahirap na bahagi ng buong ruta. Ang pagpasok sa kabundukan ng Cordillera via Besang Pass papuntang Sagada at pabalik. Dahil sobrang haba ng ride na to, hahatiin natin ang adventure into 2 videos. Part 1, the mountain section, ang pinakabrutal na bahagi ng buong ODAX. 360 kilometers lang pero may higit 5,000 meters of climbing. Besang Pass, Abatan, Sagada. Halos walang pahinga ang mga ahon. At pagkatapos mong akyatin lahat ng yan, kailangan mong akyatin ulit pabalik. Part 2, the flat section. Mahigit 950 kilometers through Ilocos, Pagudpod, Apari, Santa Ana, Cagayan at pabalik ng La Union. Mas kaunti ang ahon pero dito naman nagsimula ang totoong laspag. At mas naging challenging pa ang ride na to dahil 1 month ago, kakatapos ko lang ng Philippine Loop. Sa halip na makapag-recover at makapag-training ng maayos, halos napunta ang oras ko sa pag-i-edit ng mga videos. Kaya pagdating sa ODAX na to, alam kong hindi ako 100%. Pero may isang strategy akong gagawin para matapos 12 hours early. Kaya lang, nagkakaproblema ako. Oh shit, grabe scam yun oh. Let's go! Okay, ito na. Oh, ayan oh, syempre relax lang tayo. 132 eh. Ayan si James, yung record holder ng LU13. This ride has 15 checkpoints scattered along North Luzon. The first checkpoint is 42 kilometers and since fresh pa, lahat nagmamadaling makarating. Okay, nandito na sa Caba. Yan, Caba. 27 kilometers pa lang. 3:57 AM. Okay, lumiko na tayo dito papunta sa Eagle of the North. Ayun na yung checkpoint. 42 kilometer checkpoint. First checkpoint. Okay, nandito na tayo sa checkpoint. Eagle of the North. Yung babae pa. Si Gilbert na yan. Ito mga kalong ride galing pang Coronadal. Galing pang Mindanao. Sir Mark? Oo. Ayos. Okay na. Nakapapirma na kayo, sir? Okay, larga na. 2 hours early before cut off. Okay yan kasi dagdag oras sa tulog mamayang gabi. Hindi pala ako nakakain. Balik tayo sa highway. Next checkpoint is at kilometer 85 sa Osam Hotel. Babalik tayo kung saan tayo nag-start kanina. Okay, dito na sa San Juan. 81 kilometers. 5:48 AM. Anong name niyo, sir? Pakani. Bakani. Yes. Sir, PSG. Oo. Yun. May kasabay tayo PSG. Protektado tayo. I love San Juan. Wow. Okay, ito lumiko na tayo dito. Papuntang next checkpoint. Yun tayo, mga kasama ko po, yung tag ko. Okay. Andun sila, nakaprepare sila. Okay. Mga pampako. 7 years pa mayawan. 7 years. 50 years old na ako eh.
Lakas nyo, sir, ah. Okay, nandito na tayo. Hello. Dumaan na ba yun? Hindi. Ayos, Paps. Ang ganda ng tail fin mo, ah. Pwede ka nang magdala ng durian. Okay, nagre-load lang ako nitong backpack ko at saka mga pagkain dito sa sasakyan. Time check, 6:09 AM. So, next checkpoint doon na sa may Besang Pass. Let's go! Okay, naglagay na rin ako ng mudguard sa likod. Ayan. Okay, ito na. Maga na. So far, naka 4 hours na ako ahead of the cutoff. Okay yun, kasi pundok at puro ahon na ang next 3 checkpoints. Okay, dito na sa Baknotan. Grabe, ayun yung bundok, oh. First time ko yata dito ng umaga. Lagi akong gabi dumadaan dito sa area na to. Ito na yung mga ahon dun sa gilid ng bundok. Okay, dito na tayo sa Balawan. I love Balawan. 106 kilometers na. 6:53 AM. Ganda. Okay, nandito na sa Bangar, home of the world famous blankets. Ayos. Gabi ako lagi nandito. Ganda to pag gabi. Okay, dito na tayo sa Sudipen. Ayan, itong Sudipen, ito yung huling town ng La Union bago pumuntang Ilocos Norte. So, yan na yung arko ng La Union. Yun. Ito na. Ngayon lang ako nakatawid dito ng may araw pa. Kaya muna tayo ito. So, nasa Tagudin na tayo ngayon. Tagudin. Tapos, yun na, Ilocos Sur. Picture tayo dun. Haha. Okay, time check, 7:26 AM. So far na ako 121 kilometers na. Dito na tayo sa Ilocos Sur. Alright. Checkpoint. May mga baril. Sir. Tagudin, town proper. Okay, dito na tayo. Magra-right. Ito na yung papuntang Suyo, Ilocos Sur. Woo! Ito na. Hahaha. Let's go. Okay, ito na yung papuntang Besang Pass via Suyo, Ilocos Sur. Yo, yo. Yo, yo, yo. Master. Okay, ito na. Nandito na tayo sa Suyo. 7:47 AM. 130 kilometers na. 43 kilometers papunta doon sa tuktok ng Besang Pass. So ito na, grind na. Ito na ang first major peak natin for today. Pagkatapos nito, bababa tayo ng Cervantes, aahon sa Abatan, bababa sa Bontoc, then aakyat sa Sagada. 8-9%. Yun. Monadal represent. Yan, Mindanao. Wow, ang ganda, oh. So, yun. Ito na, simula na yung ahon. Padjak your way. Yan. So, shoutout kay Julius, mahilig sa Zone 2. Ganda to pag hapon. Oo, ibang klase yung dating eh. Simula na yung mga scenic views.
Okay, 150 kilometers na. 8:50 AM. Hello. Japan. Yeah, Japan. You? Australia. Ayun, lakas ng babae. May lumilikong truck dun sa Siko. Ahon pa din. Mga ano lang naman dito, 5-6%. Minsan 8-9 ganun. Ito na. Ito na yung naalala kong Besang Pass. Woo! Medyo tumatarik na rin dito. Maabot na ng 10, 11. So right now, 772 meters above sea level. Ang alam ko hanggang 1-4 to. Okay, ito na yung water station. 161 kilometers na. Whew, pahinga muna dito. Arthur pala to eh. Ay. Anong distance nyo? 200 na po. Water station. Merong saging. Saka crackers. Okay, yung water station pala na to is sponsored by Team Budol, care of Attorney Fortune. Shout out, Attorney! Yeah! Ayos na tayo. Anong oras na ngayon? 10:09. Ayan. Sila, ma'am. Anong name nyo, ma'am? Jen. Jen. Ayan, na-meet ko siya nung sa Cebu. Saka si? Sisi po. Sisi. Okay, meron din tayong international rider. Sir, what's your name? I am George. Oh, George. Local. Ay, alo ka. Kala ko international eh. Mukhang tisoy eh. Okay. Grabe, lumamig na yung katawan ko. Medyo patagal yung pahinga. Ang oras ba ako? Mga 10 minutes. 10 minutes yata ako dun. So right now, 814 meters above sea level na. Ang ganda ng rock formation. Oh. And 113 meters above sea level. Ayan o, may tindahan dito. Ito yung suyo. Picture lang ako. Sir. Yes, sir. 1,030 MASL. Medyo matatarik na dito. 11-12%. Okay, may na-meet ako dito. Yung dati ko nang kakilala pero sa Facebook ko lang kausap. Jason Ortega. Ayan. Ito na nga. Ito na yung Besang Pass na naalala ko. Actually, marami akong kasabay dito na 200 kilometers. So, yun yung mga nadaanan natin. So, may nakakasalubong dito. Ayan, mga 200 kilometers yan. So, ang ruta nila, bababa ng Cervantes sa aakit ulit. Tapos babalik. Medyo mahirap din. 1,200 meters above sea level. Buti na lang, hindi ganun kainit. 29 degrees. Konti na lang. Mga 3 kilometers. Papunta dun sa next checkpoint. May nakita tayong taga-taktak dito. Bigote! Ayun. Good luck, sir. Ingat. Anong distance nyo ba? 200 lang. Ito na, matatarik. 13%. 1,300 meters above sea level. Besang Bridge.
1,400 meters above sea level. 13%. Okay, dito na tayo sa Cervantes. Sa Cervantes pala itong tuktok ng Besang Pass. Okay, mukhang ito na. Grabe to. Tarik. Saan ba? Ayun. Ayos. Ang distance mo? 100 lang. Ah, ayos. Nakakapagod? Nakakapagod? Ayun o. Team Masaya. Masahe. Oh, luto ng ama mo. Cooking ng ama Ay, cooking ng ama mo. Ako naman. Okay. 1, 2, 3. Picture. Thank you ah. Thank you, Team Masaya. Di pa tapos. Oh shit. Ay. Okay. So 1,493 meters above sea level. Ang lamig dito. Okay, lusong na. Ganda oh. Ito yung inahon ko nung Philippine Loop. Itong lulusungin ko ngayon. Let's go! (1,200 meters above sea level. Wow! (1,000 meters above sea level. 600 meters above sea level. Medyo matarik dito yung mga lusong. Ibig sabihin ditong part na to yung matarik bukas. Oy! Ano to? Secret checkpoint? Ito pala ang turnaround point ng nag 200. Ah, 200? Okay. So, okay, may konting kapatagan dito. Yun yung bundok na yun yung Besang Pass nasa likod. Kailangan kong kanin kasi meron pang 110 kilometers. Okay. Naka-proper rest na ako. 12:35 PM. So, larga na. Okay, 12:39. Let's go. Yun, medyo nawala yung sakit ng tuhod ko. Ngayon lang ako nakapagpahinga ng matagal. 30 minutes. Grabe to. Talas ng ahon na yan. Yun. Okay, ito yung town proper. So dito Quirino, dito Mangkayan. Yung Mangkayan yung packet ng Benguet. Dito naman Bontoc. Hello. Where are you from? Country? Russia. Russia. Oh, nice. First time ko dito sa part na to eh. Yun oh, ganda. Woo! Mga 21 kilometers and 900 meters of climbing pa para marating ang next peak, the town of Abatan. Papasok na din pala tayo ng Mountain Province. Okay, 1 PM na. So far, nakaka 193 kilometers. Hello? Japan? Japan, yeah. Yeah. How's the heat? How's the heat?
bad. May gravel section. Grabe ang init ngayon. 38 degrees. Whew. Yun din na kanina. 700 meters above sea level. So, may mga 12 kilometers pa to na ahon. Pero parang hindi naman siya masyadong matarik. Pero mahaba. So, mga mahigit isang oras to. So, ngayon 7%, 6%. Okay. 200 kilometers na. 10 hours, 25 minutes elapsed. Grabe. Puro ahon. Ganda ng bundok, oh. Grabe. Wow. 850 meters above sea level na. Medyo nasa gitna na ng climb. ...950 meters above sea level. Pero yung hangin mas lumalamig. Ayan, oh, 34 degrees na lang. Grabe ang tarik nito. Yan, oh, 17%, 18. Whew. 1,000 meters na above sea level. 2 p.m. Ahon. Grabe. Bale, mga ano na to. 3/5. ...1,100 meters above sea level. Okay, ito na. Bauco, 7. Sagada, 41 kilometers. Ayos. Medyo malapit na. Pero medyo malayo kasi ang tarik dito. Ayan, 14%, 15, 16. Ito, lapit na sa tuktok. Okay, dito tayo. Sharp U-turn. Pagkatapos nitong U-turn, mga 3 kilometers pa para marating ang tuktok sa Abatan. 1,300 meters above sea level. Ito na yung tuktok halos. Whew. 1,400 meters. Okay. Yun na yung tuktok. May up down before tuluyang bumaba. Whew. Grabe yun. Buti medyo kumulimlim. 27 degrees na lang. Well, nasa taas na rin kasi ng bundok. Ayun, nakarating na rin tayo sa Abatan. Short break muna. Okay, short break lang, saka refill. Tapos lulusong na ako. Time check, 2:55 p.m. Okay. Grabe, sakit ng tuhod ko. Actually, nasa Bauco na. Ay, nagkamali ako. Saan ba dapat? Ba't ganun?
Medyo nalito ako dito kasi sa looban ako pinapapasok ng ruta. Pero sinundon ko na din kahit mukhang alangan. Wow, okay. Woo! Lusong! Oh shoot! May gravel! Ito yata yung sinasabi nilang gravel section. Whoop! Okay. Mukhang pakanato ni ni Valerie napadaanin dito. In fairness, maganda. Oh. Wow, grabe oh. Ganda. Ayos. Adventure route. Wow, grabe. Ay shit, ang tarik nito. Mamaya akyatin ko to. Hala. Oh no. Sabi to. Oh shoot. Hala, hala. Delix. Oh no. Mukhang mas okay yata itong lakarin. Oh, shoot. Yari ako Mamaya pag-akyat, lakad din to. Talaga? Dito yung daan? Yung green na daan sa screen, yan yung main highway. Pero dito tayo dumaan sa blue dahil yan ang official na ruta. Pero pagbalik, sa green na kami lahat papadaanin para mas safe. Main road lang po pabalik ng Besang. Always stick to main road going to Besang. Buti na lang malakas yung preno ko. Wow! Mukhang mas maganda dumaan sa main road. Wow, ganda! Ha! Yun, ito na. Ang lamig. Mamaya, kailangan ko mag-jacket. Gravel section ulit. Nandito na tayo sa Sabangan Mountain Province. 3:38 PM. So mga 20 kilometers na lang papuntang Sagada. Dami ring mga sanga-sangang kalsada dito. Ayun, nakababa na din tayo sa Bontoc. Pero kahit relatively baba ito, it's still 1,000 meters above sea level. Okay, may nakasalubong na ako na Opus. Si James kaya. Okay. Dito na yung papuntang Sagada. Sa kaliwa. Ahon na yan. Ito na ang final climb papuntang Sagada. 8.5 kilometers, 550 meters of climbing. Parang sungay. Okay, ito na. Simula na ang ahon. Ayos, kala ko gabi na ako dito eh. Aga pa. 4:02 PM. Ayos, kitang-kita. Walang daya. Nung nag one shot Sagada kami ni Doc, hindi ko nakita to eh. Ganda. Woo! Ayos. So dito sa baba, medyo hindi pa masyado matarik. Ayan, ito na nagsisimula na yung 16%.
ano na, 1,139 meters above sea level. 6.5 kilometers to go. Tagal pa nun. Isang oras pa yun. Ang hirap. Okay, nagpicture ako dun sa Arco. May namit akong taga Tiklop Society. Nagpicturan kami. Ayun o, ayun yung Arco. Hindi ako nakapag-video eh. Ayos lang. Nasa Sagada na. 4:32 PM. Nandun yung kasama nyo. Mga taga Tiklop Society. Tara, tara, tara. Ayan, ayan. Yun. Pwede pa kahon. Ayan o, sama ko si Neil o. Mark Arthur. Ito yung kaklasmate ko, kay Coach Ben. Kasama ko rin siya nung Audax Antipolo. (1,350 meters above sea level). Yung Koreano yung pangatlo. Ano yun? Hapon. Hapon kayo? Tara. Yung picture. Konting ano lang sir. Sige Neil, una ka na. Shit. Ayos. Pwede ba magpa-picture? Oh, sige sir. No problem. Ang bala sir. Ito. Ayos. Thank you Grabe yun tinanggal yung sticker ko. Ano kaya yun? Ayun, nauna na si Neil. Ito si Carlo Rea. Ano Paps, kala ako kasabayin nyo si James. Hindi. Nakasalubong mo yung Opus. Oo. Hindi mo nakita? Nakasalubong ko. Sa baba. Wala, laki na ng lamang nun. Magsi-Cervantes daw kayo? Oh? Marat na ako. Nag-book na ako ng hotel dun Mabalik ako dun sa Cervantes. Ay! Sobrang bilis mo, hindi ka makakatch ng ito na yung pang second. Ano? Baba ka doon? Oo, saan ka matutulog? Oo. Kita-kits tayo doon. Sige. Anong kita-kits? Hindi na kita abutan Cervantes ka doon. Cervantes. Baka doon ako. Doon ka? Baka. Sige. Okay. Malamig dito Sige. Ingat. Ayun, si James. Paano na siya? Pabalik. So maya siguro by 6 hopefully bumababa na ako dito. Okay, 1,450 meters above sea level. 5:04 PM. Salamat. Mga kasama nyo nandun. Tara. Maki pa Jack. Maki-paki. Maki pa Jack. Maki pa Jack. Ito Sorry Paps, malindimutin ako Sige lang. Sige na, namit sige. Ayos. Okay. Namit kita. Sige. Okay. Ayun sila. Nasa Bro Inasal. Sarap dun Ayan, itong red doors na to. Diyan kami nag-stay ni Doc nung nag one shot sa Sagada kami. Check nyo yun. Magandang video rin yun. Okay, ito na yata yung tuktok. 1,550 meters above sea level. Oy, kumusta? Congrats! Nagpa-straight ka? Ako ba? Tuloy ako ng Anong room? Ito talaga This is the first major checkpoint of the day kasi dito nakadesignate ang mga tulugan. Most riders will sleep here pero since maaga pa, I plan to still continue tonight para bukas mas konti na lang ang aahunin. Naligo na din kami dito at nagpalit ng damit from our drop bags. Okay, kain muna. Kasama yung mga classmate ko. Ahaba. Kahapon ko pa binook. Sila lang may booking.com, yung iba doon wala Ahaba. Kasi pag nakalabas na ako sa Kapatagan, makakahinga na ako.
Time now is 6:21 PM. So, yan, nag-set up na ako. Dinala ko na rin lahat nung nasa drop bag. So, na-jacket ako ngayon kasi malamig, tsaka downhill. Okay. Ito na. I-execute ko na ang major strategy ko for this ride. Number 1, sleep 6 hours every night. And 2, matulog ng tamang oras. Around 10 to 12 midnight every night. To do that, I will have to ride 56 kilometers back to Cervantes today and start riding the next day at 5 AM para 6 hours of sleep. Ay, grabe. Grabe, ang sakit ng puwet ko. Shucks, kailangan mag-settle yung puwet ko. Oh, shoot. Tapos nanigas na yung muscle ko. Nangangatog. Hindi. Kailangan ko lang tiisin para makapedal ako ng maayos. Okay, ito na. Haha. Buti may ilaw dito ngayon. Okay. Ganito pa rin. Wala pa ring ilaw dito. (1,000 meters above sea level). Ayun, dito na ako sa main road. 900 meters above sea level pala. Taas pa rin. So ito na, pabalik na ng Cervantes. Night riding. 6:46 PM. So far nakaka 253 kilometers na. Ayun. Nasa likod ko sila Carlo at saka Sinil. Yun, may ilaw dito. Pero maraming sections walang ilaw. So hindi na ako masyado magbablog pagka lang may milestone. 38.7 kilometers to go. Aso. Tapos may 532 meters of elevation. Pagkatapos nun, pababa ng Cervantes. Mahaba-haba rin yung lusong na yun. Tanggal na ako ng jacket kasi uminit na yung katawan ko Okay. Dito tayo sa Tambingan. Ayos, maliwanag. Ay, nakita mo ba? Tarik nito 13%. Ayun na sila. 16% to 17 19 20. Wala, last na pala yun last na to. Okay, nasa city proper na tayo ng Bauco. So umaakit pa din. Ito yung hindi ko nadaanan kanina. Mas malayo to. Tas gravel pa Mark! Oy! Si Mark, oh. Okay, iba itong dinaanan namin ngayon. Ayan Yung nasa kaliwa, yan yung dinaanan ko kanina. Yan yung nandun sa original na map. Itong pangalawa, ito yung yung sa Google Maps. Mas dire-diretso to, pero medyo mas mahaba. Ahon pa din. Ito na, magkasalubong na sila. So, okay, dito na tayo. Hindi ako sure kung saang town proper to. Dami nagbi-video okay ngayong gabi. Nag-meet na ulit sila nung ruta. So, malapit na yung pababa. Yun! Ito na! Bad trip. Naligaw ako. Mali yung napuntahan ko. Ito yun Balik na lang ako.
Nagkamali ako ng liko dito sa part na to. Na-realize ko na lang after 2 kilometers. Kaya bumalik ako. Ahon. Para makabalik, okay lang. At least doon may predictability. Alam ko yung terrain. Dito hindi ko alam eh. Tapos mukhang bundok eh. Tadyan. Dito sa Tadyan. Naalala ko to. Ayan, nakabalik na ulit ako sa tamang daan. Habang bumababa, ramdam ko na rin ng relief. Matapos ang Besang Pass, Abatan, Sagada, balik ulit sa Abatan, pati na rin yung pagkaligaw. Sa wakas, tapos na rin ang matitinding ahon for the day. Ang hindi ko alam, may panibagong problemang naghihintay sa akin pagdating sa Cervantes. Habang pababa, buti na lang bumalik ako dito. Wow. Grabe ito. CR muna tayo. Okay. Medyo nasa kabayasnan na. May mga bahay na dito. Grabe yung kanina. Yung mga puno na pagkahapon, umaga, maganda tingnan. Paggabi nakakatakot. Grabe. Okay, time check. 9:30 p.m. Tapos 300 kilometers na. Ayun, may ilaw na rin. Okay, to. Aluling Bridge. Woo! 1 Ilocos Sur. Okay, bumili lang. Nag-take out ako ng pagkain dito sa karinderya. 600 meters na lang. At ito na nga ang problema. 4 days ago, nag-book ako ng room sa Ahava Lodge. Pati sila Neil, doon din nag-book today after kong i-recommend ang place. Pero pagdating namin, ito ang nadatnan namin. Nag-book na kami sa booking.com pero peke. Non-existent. Oh shit. Yun nga, actually, tinatawagan ko sila kanina eh. Hindi sumasagot. Oo, nung una, nag-ring lang, tapos binababa. Tapos biglang pinatay. Naghanap kami ng ibang matutuluyan pero sarado na lahat except for one. Okay, may nahanap ako. Ay, nako. Grabe, scam yun ah. Sarado na pala sila, tapos may booking pa rin sila. 9 PM pala nagsasara ang mga establishments dito. Buti na lang, meron pang isa. Ito mga 1 kilometer lang away. So yung dalawa naghahanap muna sila ng pagkain pero binuko na rin sila dito. Okay, dito may ahon. Boss! Ay, ito pala yan Villa Maria. Ako yung tumawag. Bale, dalawa kaming grupo. Okay, ito. Nakakakuha rin ng room. Swerte, magkasara na daw dapat sila eh. Next time, pagka magbubook, kailangan tawagan yung property para sure. 10:14 PM, kain lang konti, tapos wind down na. Alright. Good morning! Day 2 na. So, nandito ako sa Cervantes and akitin ko na yung Besang Pass para makalabas na ng highway papuntang Tagudin. Tapos ang target today is Pagudpod. Let's go! 324 kilometers din papuntang Pagudpod checkpoint. Spoiler alert, hindi ako aabot dyan today. Later malalaman natin kung bakit. Dumaan muna ako sandali dun sa lodge para tingnan kung operational ba siya. Kaya lang mukhang store talaga eh. Pero 2 weeks after, may nag-refund naman sa akin. Mukhang di lang marunong yung nagbabantay nung time na nakabook kami ni Nanil.
Buti na lang talaga may natulugan kami. Kung hindi, mapipilitan kaming umakyat sa bundok o matulog sa kalsada. Okay, ito na. Ayan oh. Ito yung daan. Yan, kita na yung bundok. Kung kita dito sa video, yan yung silhouette ng bundok na tatawirin. Ito, dito rin ako dumaan nung Philippine Loop. Ayun. Bukas na yung tindahan na to. Gatorade, tsaka mineral. Ayun. Buti nakapag-refill. Tira na tayo ng gel. Yan na. Bubukan liwayway na. Okay, start na ng climb. Mga 60 kilometers bago makalabas ng highway. Pero bago yon, kailangan muna nating bunuin ang huling major climb pabalik ng Besang Pass. 1,000 meters din ang elevation at wala masyadong recovery ang ahon. Buti na lang kumpleto ang tulog ko kagabi, kaya confident ako. So start tayo sa 484 meters above sea level. Grabe itong tarik asiko. 650 meters above sea level. Meters above sea level. Meters above sea level. Ayan o, ito yung kubo. Dito ako nag-moment nun. May tolda na pala dito. Meters above sea level. Okay, 6:55 AM na. So, in 1 hour, nandun na sa tuktok. Ang lamig na yan. 19 degrees. Pag nasa taas talaga ng bundok, mas malamig. Grabe itong view na to. Ganda. 1,150 meters. Hopia cubes. Ayun no, sa bundok na yun no. Kita yung kalsada. Doon pa ako aakyat. Chitae! Ganda lalaki! May alingaw-ngaw. Galing-alingaw-ngaw! Magon Eco Park. (1,300 meters). So yung next checkpoint dito is yung Besang Pass Natural Monument. So yung same siya dun sa kahapon, pero this time selfie lang. Mainit na, pero 20 degrees lang dito sa bundok. 1,400 meters.
Lapit na matapos. Okay, mga 1 kilometer. Papunta ang Besang Pass. Lapit na sa tuktok eh. Tapos pababa na. Ayos. Okay, ito na yung tuktok. 1,492 meters above sea level. Okay, ito na yung ano. Checkpoint! Woo! Ay, bukas ba? Grabe. Pagod din ako dun Ayos na. At least after nito hayahay na. Well, hindi naman kasi malayo palalakbayin ko, pero relatively. Ayos. Ito yun Battle of Besang Pass. Proof of passage. Yun. Woohoo! Ayos. Ang hindi ko alam, delayed na pala ako by 2.5 hours. Tingnan natin mamaya kung makakahabol pa ako. Kailangan ko yata mag-jacket. Hey! Having breakfast? What's your name? Tomoya Kubota. Tomoya Kubota. Kubota-san. Your name? Mark. Marku. Yeah. Where did you sleep? In Sagada? Sagada, yeah. Okay. What time did you leave? 2 a.m. 2 a.m. Okay. I will eat below. Miss, pabili na lang ng Pocari Sweat. I will eat below means doon ako kakain sa baba ng bundok. Okay, nag-jacket lang ako kasi puro pababato tapos ang lamig. Ayun, nandun si Kubota-san from Japan. Okay. Haha, ayos. Actually, yung ginawa niya, umalis siya dun sa Sagada ng 2 a.m. So, dumating siya kagabi 8. Tapos, umalis siya ng 2. Actually, sina James, yung Haponesa, saka si Dan, tinira nila yung Besang Pass kahapon and sa Tagod din sila natulog. Ang lalakas. Okay, hindi na ako picture dito ng mga tanawin. So kung gusto nyo makita yung magagandang tanawin, doon na lang sa Philippine Loop na video ko. Okay, 1,280 meters above sea level. Okay, 1,100 meters above sea level. Yun, 1,000 meters above sea level. Okay, dito na tayo sa Suyo. Welcome to Suyo. Hindi na tayo titigil. 900 meters above sea level. Wow, grabe. Ang ganda pa rin. Never gets old. Idol. Wow, grabe ang view. Oh, nice. 600 meters above sea level. 350 meters. Yun. Yun, nasa kapatagan na. 250 meters above sea level. Mabas na ang init. Dito na rin sa baba eh. Grabe to. Para ako nasa Lion King eh. Mga 5 kilometers na lang. Okay. Nakalabas na ng Suyo. So Tagod din Ilocos Sur na to. Woohoo! Makakalabas na ng bundok. Sa wakas, natapos na din ang 5 major climbs. The mountain stage has ended. Okay, ito na. I will now eat
below. I will eat below. Ito, breakfast lang. So, dito talaga ako kumain sa Kapatagan kasi wala masyado dun sa bundok. Okay, bawi ako ngayon. Time check, 9:43 AM. So, by 10, hopefully makaalis na ako dito. Okay? Okay, 10 AM na. Tapos na mag-breakfast. May nakasabay ako dito. Si Sir Eugene. Hello. So, nandito kami sa May Tagudin, Ilocos Sur. Parehas kami naghahanap ng totoong pagkain. Kasi kakagaling lang namin sa bundok. Siya yung nakasabay ko kanina pababa. Kala ko local. Kasali pala siya. Okay. Woohoo! 10:07 AM. Titirahin na natin ang MacArthur Highway. Whew. Grabe, sobrang saya ko. Nag-pay off yung strategy ko na matulog sa Cervantes. Kasi medyo madali ma-manage yung expectation na mas konti na lang aahunin for the day. So ngayon, umaga pa lang, tapos na yung malaking ahon. Okay, next checkpoint is Vigan, 85.7 kilometers. Alright, let's go. Next up, stage 2, the flat stage. Pero flat man ang ruta, 950 kilometers at mahigit 4,000 meters of elevation pa rin ang kailangan nating tapusin. From Tagudin, paakyat ng Pagudpod, Apari at Santa Ana, Cagayan. Bago bumalik sa La Union para tuluyang makumpleto ang 1,300 kilometers. Kaya kita-kit sa part 2, this MacArthur, I shall return.